At para naman sa sitwasyon ng ating mga baybayin kausapan natin ngayon, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Lieutenant Commander Armand Balilo. Spokesman Balilo, magandang umaga po. Lala, magandang umaga at kay Howie, magandang umaga sa inyo sa studio. Kamusta na po ang ating monitoring sa ating mga karagatan at kinansilan na po ba natin o wag na munang bumiyahe ang lahat ng uri ng mga barko ngayon? Well, lala na pagka mayroong ganitong sama ng panahon ang may call dyan, yung master, no? Pagka walang direct provision yung Pag-asa at walang public warning signal na pataas sa isang area, wala namang pinagbabawal ng Philippine Coast Guard. Pero maganda rito yung mismo mga shipping companies by themselves, initiative na rin nila na ikansila yung mga pagbabiyahe, lalo at masama ang panahon. On the part of the rescue operation naman ng Coast Guard, Lala, kaninang madaling araw pa, nandito na kasi yung mga tropa natin sa Rojas District and they have been attending to some 200 person doon at i-evacuate nila. At ongoing pa rin yung aming rescue operation, so maging yung isang team na kaalis lang dito sa headquarters. Yes sir, si Howie Severino po ito. Bago ako pumasok, dumaan ako ng Manila Bay, nakita ko yung dagat ay mukhang kalmado naman. Kaya siguro yung problema lang ngayon, yung dami ng ulan, no? Yung mga alon mismo ay mukhang hindi naman ganun ka-choppy. Nandito ako ngayon sa Ross Boulevard, Howie, no? Tinitignan namin yung karagatan na hindi naman masyadong malakas yung alon, talagang malakas lang yung ulan. At yun nga yung pinagtutuunan namin ng pansin, pag-monitor ng mga areas na dapat kung saan masama ang panahon, yung mga barko ay pinaalalahan na namin na huwag na maglayag. Pero ang focus namin ngayon ay tumulong din sa search and rescue operations. Ito yung directive ni Vice Admiral Tan pagmula sa hapon, no? Lahat ng available personnel namin on standby, saka kung pwede silang i-dispatch na namin. Kaugnay po ng mga pagtulong, meron na ho tayo kasi mga kababayan maging dito sa Quezon City, sa Maynila na nasa bubong na po ng kanilang mga tahanan. Meron na ho bang direktiba sa inyo na tumulong po kayo para sa pag-rescue naman ng mga stranded dito sa Metro Manila? Yes, Lala. Actually, yun nga yung nasabi ko kanina, no? Since early this morning, dinispatch na ng Coast Guard Action Center yung mga rescue teams namin. Dito sa May Catalon, sa Araneta, at maging doon sa Rojas District, may isang team kami ron. Kaya nga lang, napakarami talaga ng humingi ng tulong. Yung mga pupuntahan dapat, bago pa sila makarating doon, meron ng sabungad pa lang, may humingi ng tulong. So, continue lang yung search and rescue operation. If weather permits, lumipad din yung Philippine Coast Guard Charter pagka kaya. So, we can survey pa yung mga ibang areas na pwedeng padalhan tulong. Nabanggit nyo kanina, sa Tatalon po yung ating puwersa, no? Meron pa hubang ibang lugar? Kasi para mapacify lang yung kanilang pangamba. Meron na tayong report dito, kanina lamang sa Barangay Rojas District, sa Quezon City, ay nag-aantay na po ng tulong. Meron din sa Arpapa, sa Maynila. Yung sa Rojas, Lala, alam ko merong isang team na pinalipat dyan para tumulong, and hopefully maka-attend sila dun sa mga tao na kailangan ng rescue. So napadala po natin yung mga rubber boats natin? Oo, mga rubber boats ang kasama. At saka yung mga fragment natin, yun ang pinadala natin para yung mga mahihirap na lugar at medyo mataas yung tubig, nag-specialize naman sila dyan so they can attend to that. Commander Balilo, para sa mga gustong tumulong, no? Kasi ang dami nga nangangailangan ng rescue. Anong maabiso nyo sa kanila? Anong ina-advise nyo ba na maglabas ng mga inflatable raft at subukang mag-rescue sa mga tao, lalo sa mga batang nasa bubungan ng kanilang mga tahanan ngayon? Howie, yung mga immediate, kung may mga capable, alam mo, marami rin na-train yung Philippine Coast Guard sa mga villages na mga waters sa rescue. At kung meron mga capable at may gamit, pwedeng sumong. Pero kung delikado, para mountain yung safety ng mga nagre-rescue. Halimbawa, katulad dito sa Balintawak, nakita namin na medyo malakas yung alon, yung tubig na galing dito sa mga creek. Sa mga ganyang pagkakataon, pag-aralan munang mabuti at huwag isubo yung buhay ng mga rescuer. Anong pagkaalam niyo sa mga priority areas ngayon kung saan may mga taong nangangailangan ng rescue pero hindi sa ngayon maabot ng mga taga Coast Guard at iba pang mga pwesto ng pamalaan? Ang na-assign sa amin ng NDRMC itong Tatalon area, no? At saka itong Rojas, and we will focus more on that. And meron ding mga tawag sa amin dito, maging dito sa Malabon, and we're trying to organize pa, maging yung Philippine Coast Guard Auxiliary, kung sakaling kaya ay we will deploy some more.
Okay, maraming salamat Lieutenant Commander Arman Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Salamat.